God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 26, 2026 at tayo po ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 3 verses 5 and verses 7 to 12. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang pagpapalang araw sa inyo po lahat. Sa linggong ito ay narinig natin ang pangalan ni Solomon sa ating unang pagbasa. Siya na hinirang na maging hari, no, kapalit ni David. Dito nga sa marahil, no, sabi kasi dito, siya ay hinirang ng Panginoon para maging hari kahit siya ay bata pa. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung kaya't siya po ay umiling ng karunungan upang mapamunuan niya at mapamahalaan ang bayan pinagkatiwala sa kanya. Sabi nga po, magandang paalala ito, no, sa ating lahat, pero lalo tigit sa mga leader ng ating lipunan na sa pamumuno, hindi ito kailangan ng tapang, kasi kung tapang lang talagang kabi-kabilaan ng gigirahin mo o hahamunin mo, hindi rin naman ito tungkol sa paramihan ng pera. Ang pamumuno ay nangangailangan ng isang pusong marunong umunawa at marunong kumilala ng masama at magaling. Ito ang katangian dapat tinataglay ng isang namumuno sa isang bayan na ipinapaalala sa atin dito sa kahilingan ni Solomon sa ating Panginoon. Kaya nga, no, sa nangyayari sa ating lipunan, sa buong mundo, diba? Hindi matapos-tapos na gera kasi ang mga leader natin o mga leader ng mga magkabilang bansa, hindi mo alam kung anong katangian ang kanilang pinahihiran, no? Init ng ulo ba, kayabangan ba, o ano, maraming gustong patunayan, pero yung alamin kung ano ang masigit na para sa ikabubuti ng kanilang mamamayan, marahil yan ay nakakaligtaan. Kaya nga mahalaga na may puso. Hindi lang basta utak ang isang leader, kundi mayroong puso para sa kanyang paghatol, sa kanyang mga desisyon na gagawin. Kaya sana po, no, sa linggong ito, pagdasal natin, maging ating bansa, napakaraming nagpapahayag, no, na kanilang katalinuhan, pero para bang nagiging mas masalimuot o mas magulo
ang takbo ng ating Kongreso, ng ating Senado, dahil walang pagkaunawa, walang alawak ng pag-iisip. Alam lang nila yung batas, pero hindi sinasabuhay at hindi kinikilala ng gusto kung ano ang ating konstitusyon. Kaya pagdasal natin po ang lahat ng ating mga leader. Muli po sa mga palang araw sa inyo. Spouse of the Blessed Virgin